Nang mabalitaan ang pag-aresto kay Lucy Letby, 28 anyos na neonatal nurse, dahil sa pagpatay noong 2018, hindi makapaniwala ang kanyang pamilya at katrabaho. Tinawag siyang karaniwan at walang espesyal. Si Letby ay namuhay ng isang masayang kabataan at ginugol ang kanyang kabataan sa pangarap na maging isang nurse. Katulad ng tumulong sa kanila noong mahirap ang kapanganakan ng kanyang ina. Ngunit sa di malamang dahilan, may mali. Paano nagawa ng isang inosenteng tao ang ganoong kapahamakan? Sa dokumentaryong ito, nilalayo naming sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa kaso ni Lucy Letby, ang serial killer na nurse ng Britanya. Maagang buhay. Si Lucy Letby ay ipinanganak noong Enero 4, 1990 sa lungsod ng Hereford, England. Siya ang nag-iisang anak ni John at Suzanne Letby, isang finance manager at isang accounts clerk. Inilarawan siyang nagkaroon ng payapang kabataan. Lumaki siya sa Aran Avenue, malapit sa Hinton Road at palaging nagsisimba at pumapasok sa paaralan. Ayon sa mga kaibigan ni Letby, siya ay mapagbigay, mahinahon at maalalahanin. Isa pa nga ang nagsabi na masayahin at may payapang aura na nagpapakomportable sa iba. Tinanggap niya ang palayaw na Mary Poppins mula sa mga kaibigan dahil sa kanyang mabait at maalagang ugali. Lagi siyang may dalang gamit para gamutin ang sugat at galos, gaya ng plaster at antiseptic wipes. Mula pagkabata, pinangarap na niyang maging nurse, na ayon sa ulat ay bunga ng mahirap na panganganak ng kanyang ina sa kanya. Ayon sa British Broadcasting Corporation, labis ang pasasalamat ni Letby sa mga nurse na tumulong magligtas ng kanyang buhay. Dagdag nila, lahat ng ginagawa niya ay para sa pangarap niyang maging nurse. Nag-aral si Letby sa Aylestone School at Hereford Sixth Bourne College, kung saan inilarawan siyang mahiyain at masipag pero hindi ganoong kasikat. Malapit ang grupo nilang magkakaibigan na tinatawag na mismatch family. Habang nagdadalaga siya at nilalapit ang pangarap, madalas niyang pag-usapan ang kalusugan at pag-unlad ng bata. Ayon kay Letby na nagsalita sa korte, walang nagulat sa paligid niya. Palagi kong gustong magtrabaho kasama ang mga bata. Sabi pa niya, pinili niya ang mga asignatura sa paaralan ayon kung makakatulong ito sa napili niyang karera. Napansin ni J. Thomas, kaibigan ni Letby, na determinado siya sa kanyang karera kahit bata pa. Dagdag pa niya, balang araw gusto rin niyang magkapamilya, mag-asawa at magkaroon ng anak. Matapos pumasa sa A-levels, nag-aral ng nursing si Letby sa Universidad ng Chester noong Setyembre 2008. Nag-aral siya ng general nursing sa kanyang unang taon, bago siya nag-specialize sa children's nursing sa kanyang ikalawa at ikatlong taon. Napansin siyang unang nakapag-aral sa universidad sa kanilang pamilya. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang sa kanyang pagtatapos kaya nag-anunsyo sila sa lokal na pahayagan. Proud kami sa iyo sa iyong pagsusumikap. Mahal ka namin, nanay at tatay. Binalikan ng mga kaklase ni Letby sa universidad ang alaala niya kasama ang mga kaibigan sa paaralan at napansin nilang masipag at tahimik siya. May isa pang nagsabing matalino at masipag siya sa pag-aaral. Habang nasa universidad, nag-intern siya sa mga ospital sa Hilagang Kanluran tulad ng Ospital ng Kababaihan ng Liverpool at Countess of Chester Hospital. At sa huli, nagtapos siya noong Setyembre 2011. 4 na buwan matapos iyon, noong Enero 2012, inalok siya ng posisyon sa neonatal unit ng Countess of Chester Hospital. Masayang tinanggap ni Letby ang trabaho. Ito ang matagal na niyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Ito ang pinangarap niya mula pa noong siya ay bata pa. Sa ward, inalagaan niya ang mga may sakit at napaagang isinilang na sanggol. Dahil sa ganda ng kanyang disiplina sa trabaho, agad siyang naging band 5 na nurse. Noong tagsibol ng 2014, natapos niya ang espesyal na pagsasanay na nagbukas ng oportunidad para magtrabaho sa mga sanggol na nangangailangan ng masusing pag-aalaga.
Noong 2013, sinabi ni Lebri sa staff profile na siya ay responsable sa pag-aalaga ng mga sanggol na may iba't ibang pangangailangan at natutuwa siyang makita silang umunlad at matulungan ang kanilang pamilya. Iniulat ding sumali siya sa kampanya para makalikom ng pondo sa bagong neonatal unit ng ospital. Kalaunan, inalala ni Letby sa korte, "Nagustuhan ko ang trabaho sa intensive care, iyon ang aking passion. Lahat ng nurse sa unit ay may paboritong area o doon sila magaling. Alam nila na masaya ako." Habang nagtatrabaho, kilala si Letby na tinawag na boring ang mga trabahong di-intensive care at minsang nakitang nakikipagtalo sa nakatataas na kasamahan. Nang inatasan siyang magtrabaho sa labas na nursery, kung saan inaalagaan ang mga sanggol bilang paghahanda sa kanilang pag-uwi, 2 silid sa 4 na silid ng neonatal unit ang inookupa ng labas na nursery. At inilarawan si Letby na hindi masaya kapag binibigyan siya ng shift sa labas na nursery imbes na sa intensive care o high dependency care rooms. Sinabi ng senior nurse na si Catherine Percival Calderbank sa mga hurado na nakakainip at ayaw niyang magpakain ng sanggol. Mas gusto niyang mapunta sa intensive care. Ayon kay Percival Calderbank, mas gusto niyang nagpapahinga ang mga nurse mula sa stressful na trabaho. Anya, mas nag-aalala kami sa mental health ni Lucy dahil nakakaapekto ito, emosyonal at nakakapagod lalo na sa pagtatapos ng shift. Kung lagi kang nasa stressful na sitwasyon, minsan kailangan mong umalis sa ganoong kapaligiran at pumunta sa isang nursery sa labas. Napansin din niya na si Letby ay sabik tumulong kapag may problema sa mga mas mataas na intensity na kwarto at agad siyang naroon kapag may nangyari. Sa buong akademikong karera niya, si Letby ay kilalang mahiyain, mahinahon at masigasig. Ibang tingin sa kanya ng mga kasamahan sa ospital. Inilarawan siya ng ilan bilang masigasig matuto na tila paborito ng guro. May mga nakapansin din na mayabang siya at parang mas mataas ang tingin niya sa sarili kaysa sa iba. Isang nurse na nakatrabaho si Letby ang nagsabi sa The Sunday Times, "May mga nagsabing mayabang siya, pero hindi ko siya nakitang malamig. Pero naiintindihan ko kung bakit may mga taong ganoon ang tingin sa kanya. Gusto niya na laging maayos ang lahat at mahigpit siyang sumusunod sa mga patakaran, o ganoon ang ipinapakita niya. Palagi niyang tinuturo ang pagkakamali ng iba, siya rin ang unang-unang magsasabi sa iyo kapag may nagawa kang mali." Sa unang panahon niya sa Chester, si Letby ay tumira sa staff accommodation sa Ash House. Pagkatapos, lumipat siya sa apartment ng 6 na buwan bago bumalik sa Ash House noong tag-init ng 2015. Sa sumunod na taon, bumili siya ng semi-detached na bahay sa Westbourne Street sa Chester. Tinawag ng British Broadcasting Corporation sa ulat ang kanyang bahay na karaniwan. May drawing pin sa notice board sa kusina mula sa kanyang inaanak. May sulat na number 1 ninang para kay Lucy Letby. Sa kwarto niya may stuffed toy na Winnie the Pooh at Eeyore. Sa sala naman may dokumentong veterinaryo para sa 2 pusa niya, Smudge at Tiger. Sa ibabaw ng kanyang headboard, pinagsama-sama niya ang kumikislap na mga ilaw ng diwata at ang takip ng kumot ay may nakasulat na Sweet Dreams. Ang kanyang simpleng panlasa sa dekorasyon ay tuluyang naging kabaligtaran ng mabibigat na krimeng ibinibintang sa kanya. Ang mga pagpatay. Noong tag-init ng 2015 napansin ni Dr. Stephen Breary, isang senior na pediatrician at head consultant sa Countess of Chester Hospital, ang ilang kakaibang aktibidad sa unit. 4 na malulusog na sanggol ang biglang bumagsak, isang termino para sa mga sanggol na biglang nagkaroon ng matinding paglala ng kalusugan sa loob ng 2 linggo. Bukod pa rito, ang kanilang paglala ay nangyari nang walang malinaw na dahilan. Isa lamang sa 4 na bata ang nakaligtas. Ang unang kilalang pagpatay ni Lucy ay sa 1 araw na gulang na sanggol na tinawag na Bata A. Ipinanganak siya sa C-section sa ika-31 linggo at inilipat sa Neonatal Intensive Care Unit. Kahit premature siya, humihinga siya ng mag-isa at nasa mabuting kalagayan. Noong Hunyo 8, 2015 isang oras, matapos magsimula ang kanyang shift, inalerto ni Letby ang mga doktor na bumabagsak ang kalagayan ng sanggol. Napansin agad ng doktor at consultant ang kakaibang kulay ng balat ng sanggol. May mga patsin ng rosas sa asul na balat na biglang lumilitaw at nawawala. Nalito sila kung ano ang sanhi ng kakaibang kulay ng balat.
Kalaunan, malalaman na si Letby ang nag-inject ng hangin sa dugo ni Bata A gamit ang isa sa dalawang tubo. Ito ang naging paborito niyang paraan ng pagpatay. Sa kabila ng pagsubok na buhayin ang sanggol, idineklara siyang patay. 8:58 ng gabi. Naalala ng nurse na nakita niyang si Letby ay nasa ibabaw ng incubator ni Sanggol A at inakala niyang tinutulungan niya ang bata. Kaya hindi siya nakialam hanggang mapansing hindi gumagaling ang sanggol. Kinabukasan, noong ika-9 ng Hunyo, sinubukan ni Letby na patayin si Sanggol B na kambal na kapatid ni Sanggol A gamit ang parehong paraan na ginawa niya kay Sanggol A. Pinanood niya habang unti-unting lumalala ang kalagayan ni Sanggol B. Sa pagkakataong ito, nakaligtas ang biktima ng walang matagalang epekto. 5 araw matapos iyon, noong Hunyo 14 pinatay ni Letby si Sanggol C. 5 araw pa lang, gamit ulit ang pag-iniksyon ng hangin sa tubo ng sanggol. Lumipas ang isa pang linggo. Noong ika-21 ng Hunyo, pinatay ni Letby si Sanggol D gamit ang pag-iniksyon ng hangin. Ayon sa ulat, 3 beses nahulog ang sanggol at hindi na nailigtas. Dahil nabahala sa mga pagkamatay, sinuri ni Dr. Briary ang mga case file ng pasyente at ang kanilang mga naging paggamot at kung sino ang naka-duty noong oras na yon. May isang tao na pare-pareho sa bawat kaso, si Lucy Letby, na naroon sa bawat isa sa 4 na pag-collapse. Noong panahong iyon, 26 na taong gulang si Letby at kilala bilang isang ordinaryong babae. Lumabas siya gabi-gabi kasama katrabaho, nagbakasyon sa kaibigan, nagsalsa classes at ninang ng 2 bata. Kasama ng 2 pusa, nakatira siya sa Westbourne Road. Walang nagduda sa kanya. Sa halip, naisip nilang nakakalungkot na paulit-ulit niyang naranasan ang ganoong stressful na pangyayari. Inilarawan siya ng isang dating kaibigan bilang parang si Miss Perfect at idinagdag pa na ang mga magulang niya ay dating naniniwala na napakabait niya at walang masamang magagawa. Siya ang pinaka hindi iisipin ng kahit sino na magiging mamamatay tao. Para kay Dr. Briary, halatang kahina-hinala ang mga pagkamatay pero hindi pa rin niya lubos maintindihan ang nangyari. Ang mga premature na sanggol na malusog ay bihirang mamatay ng biglaan. Napakadalang ng hindi maipaliwanag na pagkamatay. Bago ito, 2 hanggang 3 pagkamatay lang kada taon ang naitatala sa neonatal unit. Hindi karaniwan na ang mga sanggol ay hindi tumutugon sa pagsubok na buhayin sila. Kadalasan, kapag bumalik ang tibok ng puso ng mga sanggol, normal din ang paghinga nila pero hindi ito nangyari sa mga batang sangkot sa insidenteng ito. Isinumite ang ulat ni Dr. Briary kasama ang detalye ng 3 kahina-hinalang pagkamatay sa komite ng Hospital Trust para sa malalalang insidente na nag-iimbestiga sa kaligtasan ng pasyente. Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ng komite ang hinala ni Dr. Briary at tinuring lamang ang mga insidente na pagkakamali sa gamot hindi bilang malalang insidente ng hindi inaasahang pagkamatay. Kung inuri ang mga ito bilang huli, dapat pinagsama ang mga insidente at binuksan ang isang investigasyon. Malaya nang magpatuloy. Kinuha ni Letby ang isa pang buhay noong madaling araw ng Agosto 4 nang mag-inject siya ng hangin sa dugo ni Bata E, isang kambal na lalaki. Nasa unit noon ang ina ng bata, pinapakain ang kambal. Nang marinig niya ang sigaw, nakita niya si Bata E na duguan ang bibig at hirap huminga habang si Letby ay nakatayo malapit. Inilarawan ng ina kalaunan na ang nurse ay walang ginagawa kahit na may emergency. Ayon sa ulat, sinabi ni Letby na ang dugo ay galing sa nasogastric tube na nakairita sa lalamunan ng sanggol at pinakalma siya. Noong panahon ng kanyang pagkamatay, iniulat na nawala kay Bata E ang isang kapat ng kanyang dugo at sinabi ng espesyalista sa korte na ito ay isang kapansin-pansing dami ng pagkawala ng dugo. Bagamat may tiyak na paraan ng pagpatay, sinubukan pa rin ni Letby ang iba't ibang pamamaraang pumatay ng mga sanggol sa kanyang pangangalaga. Kinabukasan, sinubukan niyang lasunin si Bata F, kapatid ni Bata E, gamit ang insulin, ngunit nakaligtas siya sa tangkang pagpatay sa kanya. Pagkalipas ng 1 buwan, noong Setyembre, 2 beses niyang tinangkang lasunin si Bata G gamit ang sobrang gatas. Bagamat nabuhay ang sanggol, nagkaroon siya ng matinding kapansanan. Nalaman na binago ni Letby ang chart ng sanggol at nilagay na mas mataas ang temperatura kaysa totoong sukat para magmukhang may sakit siya bago siya pinainom ng maraming gatas. Mali rin ang detalye niya tungkol sa pagbagsak ng kalagayan ng sanggol, iniulat pa niyang nangyari ito habang pinapakain ng ibang nurse. Noong Oktubre 23, pinatay ni Letby si Sanggol Bendy sa pag-inject ng hangin sa tiyan
gamit ang nasogastric tube. 4 na beses bumagsak ang kalagayan ng sanggol bago siya nakakatakot na namatay. Iniulat ng pahayagan na nagpadala si Letby ng simpatyang card sa mga magulang ng bata at kinunan niya ito ng litrato bago itinago sa kanyang telepono. Sinuri rin niya ang kanilang social media at nagpakita ng interes dumalo sa libing ng sanggol. Ayon sa ina ni Child Eye, kumilos ng kakaiba si Letby habang pinaliliguan nila ang sanggol bago ito namatay. Sinabi niya, habang nililigo namin siya bumalik si Lucy. Nakangiti siya habang ikinukwento kung paano siya naroon sa unang paliligo at gaano ito nagustuhan ng aming anak. Sana tumigil na lang siya sa kakasalita noong araw din ng pagpatay kay Bata A. Sinimulang repasuhin ni Irion Powell, isang nurse at ward manager, ang mga kaso. Tulad ni Stephen Breary, nababahala rin siya sa dami ng insidente at sa huli, sa parehong konklusyon siya napunta. Ginawa niya iyon. Ang tanging pagkakapareho ng pagkamatay ng mga sanggol ay si Lucy ang naka-duty. Pagkatapos, kinontak niya si Dr. Breary tungkol sa natuklasan niya at isinulat na nakakalungkot na si Lucy ang naka-duty. Gayunpaman, bawat kaso ng pagkamatay ay magkakaiba. Kumalat na ang balita ng maraming pagkamatay ng sanggol sa ospital at naging aware ang medical director sa mga kakaibang nangyayari sa neonatal unit. Noong panahong iyon, naniwala siyang mas mababa o halos pareho lang ng ibang kasing laking ospital ang kanilang death rate. Dahil dito, hindi siya agad na bahala. Bagamat naglahad ng alalahanin sina Irion Powell at Stephen Breary, iniulat na tinutulan o binaliwala ng komite para sa seryosong insidente ang kanilang mga issue. Iniulat na sinabihan ang mga nag-aalalang doktor at nurse na huwag mag-ingay. Noong Pebrero 2016 si Dr. Breary at isang espesyalistang konsultant mula Liverpool ay nagsagawa ng kalahating araw na tematikong pagsusuri tungkol sa mga pagbagsak sa neonatal unit. Lumabas sa ulat na si Letby ay naka-duty sa lahat ng insidente na nangyari sa pagitan ng alas 12 at alas 4 ng madaling araw. Pagkatapos, nag-email si Breary sa medical director ng ospital na may ulat at humiling ng agarang pagpupulong, pero wala nang nangyari. Ayon sa pamunuan ng ospital, nagkataon lang ang pagkakasangkot ni Letby kaya nagpatuloy siya sa trabaho sa neonatal unit. Makalipas ang 2 buwan, Abril 7, inilipat si Letby sa day shift. Sinabi sa kanya na ito ay para sa kanyang mental health at binanggit ni Powell na kasama siya sa lahat ng insidente ng pagbagsak. 2 araw matapos nito, tinangkang patayin niya ang kambal na sanggol na lalaki, sina Sanggol Al at Sanggol M. Tinurukan niya ng hangin si Sanggol M at tinangkang lasunin ng insulin si Sanggol Al. Nakaligtas ang 2 sanggol sa nangyari sa kanila. Samantala, patuloy na nag-aalala si Powell sa pagkakasangkot ni Letby at nag-email pa rin sa iba kabilang si Alison Kelly, direktor ng pag-aalaga ng ospital para humingi ng tulong. Nagkasundo sila ng medikal na direktor na repasuhin ang lahat ng pagkamatay at panatilihin si Letby sa day shift ng 3 buwan. Sinabi ng mga doktor sa ospital na may alam sa sitwasyon kay Powell, nag-aalaga ka ng mamamatay tao. Noong Hunyo, tinangkang patayin ni Letby si Sanggol N na 34 na linggong gulang ngunit nakaligtas ito. Pagkalipas ng ilang araw, nagbakasyon siya ng 1 linggo sa Ibiza bago bumalik sa trabaho noong Hunyo 23. Nag-text siya sa kaibigan ng nakakakilabot na, "Babalik ako na may pasabog, haha!" Ilang oras matapos makabalik sa trabaho, kinuha niya ang buhay ng 2 triplets na Sanggol O at P. Si Sanggol O ay inilarawang malusog at dapat nang ma-discharge pero bigla siyang bumagsak. Noong ika-23, 3 beses pa siyang bumagsak bago tuluyang pumanaw. Ipinakita ng postmortem na may hindi pangkaraniwang dami ng hangin sa kanyang katawan at nasira ang kanyang atay. Ayon sa ulat, ang pinsala sa atay ay resulta ng isang matinding tama, katulad ng natatamo sa isang aksidente sa sasakyan. Wala pang 15 minuto matapos mamatay si Bata O, si Bata P na nakatakda na ring ma-discharge ay bumagsak matapos mabasag ang kanyang diaphragm. Inaasahan ang kanyang paggaling, ngunit habang inihahanda ng mga doktor ang paglipat niya sa ibang ospital, iniulat na sinabi ni Letby, hindi siya aalis dito. Buhay pa ba siya? Batay sa ulat ng pahayagan, nagbigay rin siya ng katulad na pahayag bago namatay si Bata C at nag-text sa isang doktor na babantayan niya sila. Pareho si Bata P at ang pangatlong kapatid na parang lawin. Namatay agad si Bata P pagkatapos at ipinakita ng x-ray na may kakaibang dami ng hangin sa katawan niya. Tulad ng kapatid niya, inilipat din ang pangatlong triplets sa ibang ospital
kasama ang mga medikong kumuha kay Bata P. Naalala ng isang consultant na pinayagan ito dahil nakiusap ang mga magulang, takot mawalan ng huling anak. Karagdagang imbestigasyon. Matapos ang pagkamatay ng mga batang O at P, hiniling ni Stephen Breary na alisin si Letby mula sa neonatal unit. Iginiit ng duty executive na ang 26 na taong gulang ay karapat-dapat magtrabaho at hindi panganib sa kaligtasan. At idinagdag pa niya na handa siyang akuin ang responsibilidad kung sakaling magkaroon pa ng anumang issue habang inaalagaan niya ang mga sanggol. Sa bandang dulo ng buwan, nagkita ang executive director ng Hospital Trust upang pag-usapan ang pagkamatay ng mga bata at kung dapat bang bumuo ng law enforcement. Sa puntong ito, 7 sanggol na ang namatay sa neonatal unit. Naniniwala ang mga executive na aksidente lang ang mga palatandaan kay Letby at pinaghihinalaan nilang may ilang doktor na sangkot sa maling paratang o witch hunt. Nagdesisyon silang huwag isali ang mga autoridad at nag-organisa na lang ng pagsusuri sa Royal College of Pediatrics and Child Health, Royal College of Pediatrics and Child Health, noong Setyembre ng taon na yon. Napagkasunduan ding hindi natatanggap ng neonatal unit ang mga premature na sanggol na ipinanganak bago mag-2 linggo. Ang mas batang mga sanggol ay inaalagaan na lang ng ibang ospital. Noong Hulyo, inilipat si Lepi sa administratibong tungkulin matapos ang pagpupulong kasama ang senior nurse at human resources manager. Doon niya nalaman ang kaugnayan niya sa mga namatay. Sinabihan din siya na ilalagay siya sa ilalim ng supervision at iniulat na kitang-kita ang kanyang pagkabahala at pagkabalisa. Dahil kulang ang staff, hindi na subaybayan si Letby sa neonatal ward kaya inilipat siya sa admin na tungkulin. Hindi na siya bumalik sa neonatal ward. Noong Setyembre, nagsampa siya ng reklamo laban sa trust dahil sa biktimasyon at diskriminasyon. Sinabing siya ay pinuntirya, inalis sa paborito niyang trabaho, at hindi malinaw ang mga paratang. Hiniling niyang malaman kung ano ang mga iniimbestigahang paratang. Makailang buwan ang lumipas, noong Oktubre 2016 natapos ng Royal College of Pediatrics and Child Health ang kanilang investigasyon at iniulat ang kanilang mga natuklasan. Hindi inimbestigahan ng pagsusuri ang mga ginawa ni Letby o pagkamatay ng mga bata at nakatuon lang ito sa gawain ng neonatal unit. Walang konkretong paliwanag ang Royal College of Pediatrics and Child Health sa pagtaas ng bilang ng namatay. Ngunit napansin nila na may malalaking problema sa bilang ng mga tauhan sa unit at kulang ang mga senior na staff na available. Inirekomenda rin nito na suriin ng detalyado ang bawat pagkamatay ng sanggol at napansin na hindi lahat ay isinailalim sa postmortem. Kahit ito sana ang pinakamahusay na hakbang matapos silang mamatay. Si Jane Horden, isang neonatologist mula sa Great Ormond Street Hospital, ay hinilingang suriin ang mga kaso, ngunit hindi ito nagawang detalyadong suriin. Pumayag na lang siyang magbigay ng buod. Matapos suriin ang mga tala ng kaso, inirekomenda niyang magsagawa ng forensic review sa mga kaso, ngunit hindi ito natuloy. 10 staff ng ospital ang ininterview tungkol sa reklamo ni Letby at karamihan sa kanila ay nagbantang tatawag ng pulis. Kung ibabalik siya sa neonatal unit, may ilang tao na nagtanggol sa kanya. Isang senior nurse ang nagsabi na ang mga doktor ay parang nasa witch hunt at umaasa siyang sana bumalik siya sa unit. Matutuwa kami. Sinuri rin ng mga investigador na tumitingin sa reklamo ang kasaysayan ng trabaho ni Letby. Wala silang nakita na anumang palatandaan na masama o hindi propesyonal ang kanyang asal. Wala ring reklamo na naihain laban sa kanya. Sa huli, napagpasyahan ng mga investigador na ang mga doktor ang may kasalanan dahil pinaghinalaan siya. Dahil dito, bilang junior na kasamahan at propesyonal, nakaramdam ka ng pag-iisa, kahinaan at nailagay sa alanganin ang iyong reputasyon. Hindi ito katanggap-tanggap at maaaring ituring na pang-aapi. Ayon sa ulat, susuportahan ng ospital ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagtulong sa pagkuha ng master's degree o advanced na kurso sa neonatal. Inalok siya ng lingguhang pag-check ng kapakanan kasama ang senior nurse. Natapos ang investigasyon noong Nobyembre 12. Kapansin-pansin, walang naitalang pagkamatay sa neonatal ward sa 4 na buwan mula nang matanggal si Letby noong Marso 2017. Ang mga consultant, matapos kumonsulta at tumanggap ng payo mula sa isang regional neonatal lead na nagrekomenda ng karagdagang investigasyon, ay humiling sa pamunuan na isama ang pulisya. Noong Abril 27,
nakipagpulong sila sa Cheshire Constabulary at napansin na si Lucy Letby ay nakatakdang bumalik sa neonatal ward sa Mayo 3. Tinawag na Operation Hummingbird ang pagsusuri sa mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga premature na sanggol sa neonatal ward ng Countess of Chester Hospital. Sa kasagsagan nito, halos 70 opisyal at sibilyang kawani ang kasali sa Operation Hummingbird. Pagkalipas ng mahigit isang taon, noong Hulyo 3, 2018, nakita ng mga parehong tao ang bunga ng kanilang pagsisikap. Inaresto si Lucy Letby dahil sa hinalang sangkot siya sa 8 pagpatay at 6 na tangkang pagpatay. Ang paglilitis. Sa mga sumunod na taon, paulit-ulit na pinalaya sa piyansa at muling inaresto si Letby at ang huling pagkakataon ay noong Nobyembre 10, 2020. Kinabukasan, kinasuhan siya ng 8 pagpatay at 10 tangkang pagpatay at hindi pinayagang magpiyansa. Itinanggi ni Letby ang lahat ng paratang at sinabing sanhi ng mga pagkamatay ang hindi magandang kalinisan at kakulangan ng staff sa ospital. Ang konseho ng mga nurse at komadrona na nagsuspinde kay Letby noong Marso 2020 ay nagsimulang maghangad na tanggalin siya sa rehistro. Nagsimula ang paglilitis kay Letby sa Manchester Crown Court noong Oktubre 10, 2022. Nagdeklara siyang hindi guilty sa 7 bilang ng pagpatay at 15 bilang ng tangkang pagpatay. Nag-ingat ng husto para mapanatili ang lihim ng mga biktima ni Letby at kanilang pamilya sa paglilitis. Sabi ni Helen Pidd ng The Guardian, bihira lang makita ang ganitong pag-iingat maliban sa mga kasong may kinalaman sa pambansang seguridad. May ilang kasamahan ni Letby ang pinrotektahan sa paglilitis, kabilang ang doktor na itinuturing na nobyo niya. Hindi alam ng iba na may nobyo si Letby, ngunit giit ng prosekusyon na romantiko siyang may ugnayan sa isang kasal na registrar sa ospital na hindi pa rin nakikilala. Ayon kay Letby, magkaibigan lang sila at walang namamagitan sa kanila. Gayunpaman, lumabas sa mga sulat kamay na tala mula sa kanyang bahay na mahal niya ang lalaki matapos siyang maaresto noong 2018. Ipinakita rin sa hurado ang mga palitan ng text message sa pagitan nilang dalawa kung saan ipinadala ni Letby sa kanya ang mga love heart. Sinabihan din sila na laging magkasama ang dalawa. Nagpunta sila sa London, kumain sa labas at naglagi sa bahay ni Letby sa Chester. Gaya ng ginawa niya sa pamilya ng biktima, hinanap pa niya ang asawa ng lalaki sa social media. Napansin ng mga kasamahan ang koneksyon ng dalawa. Sabi ng nurse, kahit di siya sigurado sa pisikal na nangyayari, napansin niyang masyadong malapit ang dalawa para sa magkatrabaho lang. Dagdag pa niya, alam kong may mga chismis at komentong ayaw niya dito sa ward. Natapos ang samahan nila noong tag-init 2016 nang mailipat si Letby sa admin at umalis ang doktor para magtrabaho sa iba. Ayon sa ulat, nakaramdam siya ng pag-iisa matapos mailipat mula sa kanyang mga kasamahan at kaibigan sa neonatal ward at niresetahan ng gamot para sa insomnia at depression. May ulat na inihatid pa uwi ng doktor si Letby noong gabing may namatay na biktima at iminungkahi ng prosekusyon sa isang pagkakataon na ang kanyang mga ginawa ay bunga ng kagustuhan niyang mapansin siya ng doktor. Tinawag ng prosekusyon si Letby na masamang presensya at inilarawan siya bilang malamig, mapagplano at walang awa. Kabilang sa mga ebidensyang tinalakay sa paglilitis ang ilang impormasyong natalakay na natin sa video na ito, gaya ng x-ray, post-mortem at pineking record ng pasyente. Na nakita si Letby na nakatayo sa tabi ng mga sanggol sa ilang pagkakataon ng kanyang mga kasamahan at ng mga nag-aalalang magulang. Naka-duty siya nang mangyari ang mga pagkamatay at tumigil ang mga ito matapos siyang ilipat sa ward. May iba pang ebidensya. Nakakuha rin ang pulisya ng mahahalagang bagay mula sa bahay ni Letby. Isa sa mga ito ay talaan ng mga gamot na ibinigay kay Child M habang sinusubukan siyang buhayin. Isa pa ay isang paper towel at isang dokumento ng blood gas reading para rin kay Child M. 257 may mga dokumentong ospital na natagpuang hindi dapat na ilabas. 21 sa mga papel na ito ay tungkol sa mga sanggol na umano'y napinsala niya. Ilan sa pinakamahalagang ebidensya sa paglilitis ay ang mga sulat kamay ni Letby sa post-it note. Kasama rito ang mga pahayag na tulad ng, "Hindi ako karapat-dapat mabuhay. Pinatay ko sila dahil hindi ko kayang alagaan sila. Isa akong kakilakilabot, masamang tao, ayoko na itong gawin at masama ako. Ako ang gumawa nito."
Sinabi na sa iba pang mga tala, isinulat niya ang kanyang mga pagkadismaya dahil hindi siya pinayagang makabalik sa kanyang neonatal ward. Wala akong kasalanan at walang ebidensya laban sa akin. Bakit ako magtatago? May isa pang madali ang sulat sa post-it. Hindi ako mag-aasawa o magkakaanak. Di ko mararanasan ang magkaroon ng pamilya. Tinanggol ni Lebby na ang mga sulat ay resulta ng matinding pagdurusa ng isang natatakot at desperadong babae. Ayon kay Letby, noon pakiramdam ko kapag nagkamali ako, sobrang sama at kakilakilabot akong tao. Pakiramdam ko ay naging inutil ako at may nagawa akong mali na nakaapekto sa mga sanggol na iyon. Pakiramdam ko ay may pananagutan ako sa anumang paraan. Kung babalikan ko, nahirapan talaga ako at ito ang paraan ko ng pagpapahayag ng hindi ko masabi sa iba. Nakuha rin ng investigador ang diary ni Letby sa kanyang bahay kung saan isinulat niya ang inisyal ng mga biktima sa araw ng kanilang pagkamatay. Nang tanungin siya tungkol sa mga papeles ng ospital na dinala niya at sa paghahanap niya sa pamilya ng mga biktima sa social media, sinabi niya, "Sa parehong pagkakataon, iyon ay normal na gawi para sa akin at halos walang paliwanag, minsan ay parang robot ang tunog." Sa kanyang mga sagot, napansin ng mga reporter na nagsimula siyang magsalita ng maayos at kalmado at inilarawan siyang nakikipagtulungan. Kalaunan, nagsimula siyang mabasag lalo na nang pag-usapan niya ang epekto ng kaso sa sarili niya. Isinulat ni Judith Moritz para sa British Broadcasting Corporation na hindi niya nakita ang kahit anong emosyon mula kay Lebby hanggang Pebrero. Ang boses ng doktor ang dahilan kaya nabasag ang nurse. Lumitaw ang damdaming di pa namin nakita noon. Napansin ni Moritz na ang nobyo ni Lebby ang unang nagpagising ng damdamin niya noong paglilitis. Nang tanungin kung bakit siya umiiyak kapag tungkol sa sarili ang usapan, pero hindi sa mga sanggol o pamilya nila, sagot niya, "Umiyak din ako noong pinag-usapan ang ilang sanggol na iyon." Iniulat na unang beses humiling si Letby na tumigil sa gitna ng paglilitis. Nang tinanong siya ng prosekusyon, hinanap ang butas sa kanyang testimonya at itinuro ang magkasalungat na impormasyon. Isinulat ni Judith na tinanong siya, "Nagsisinungaling ka, hindi ba, Lucy Lebby? Nagustuhan mo ang nangyayari, hindi ba?" Pagkatapos, isang salita na lang ang sagot ni Lebby bago siya humiling na tumigil. Noong Agosto 18, 2023, napatunayang nagkasala si Lebby sa 7 bilang ng pagpatay at 7 bilang ng tangkang pagpatay. Hindi nagkasundo ang hurado sa 6 na bilang ng tangkang pagpatay at napawalang sala siya sa 2 pa. 3 araw matapos, hinatulan si Lebby ng habambuhay na pagkakakulong, ang pinakamabigat na parusa sa batas ng Inglaterra. Tinawag siya ng hukom na walang pagsisisi at sinabi na siya ay nagsagawa ng malupit, planado at mapanlinlang na pagpatay sa pinakabata at marurupok na mga bata. Dahil pinili niyang hindi dumalo sa pagdinig ng hatol, hindi niya narinig ang maraming pahayag ng epekto sa mga biktima na binasa roon. Iba pang mga motibo. Ayon sa prosekusyon, maaaring pinatay ni Letby dahil gusto niyang mapansin, lalo na ng isang doktor. Hindi lang ito ang ibinigay na motibo. Sabi rin nila, pumatay siya dahil sa pagkabagot, natutuwa tuwing may emerhensya, at nag-i-enjoy magpanggap na parang Diyos na may kontrol sa lahat. Hindi lang sila ang nag-akala na pumatay si Letby para sa atensyon. Isang nurse na nagsalita sa paglilitis ang nagsabi sa The Sunday Times na naniniwala siyang hinahanap-hanap ni Letby ang drama na dulot ng mga pagkamatay. At sinabi pa niyang ang pananakit sa mga sanggol ay parang panalo-panalo para sa kanya. Kung nabuhay ang mga sanggol, siya ay papurihan bilang tumulong mag-resuscitate. Kung mamatay ang mga sanggol, makakakuha siya ng simpatiya bilang nurse na nawalan ng pasyente habang sinusubukang iligtas sila. Sumang-ayon si kriminolohistang David Wilson na mukhang may hero complex si Letby. At idinagdag niya na ang mga mamamatay tao na nagiging healthcare worker ay nakabuo na ng kagustuhang pumatay bago pa man sila sumali sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan. Magkahiwalay na motibo ang inulat ng The Guardian at The Telegraph batay sa mga handwritten post-it notes ng mga investigador. Iminungkahi ng una na motibo ang linyang, "Pinatay ko sila ng sinadya dahil hindi ako sapat na mag-alaga sa kanila." Naniniwala siyang ang takot na di makapag-asawa o magkaanak ang nagtulak sa kanyang pagkawasak. May mga mungkahi rin na siya ay nagkaroon ng factitious disorder imposed on another. Ang factitious disorder na ipinapataw sa iba, dating Munchausen syndrome by proxy, ay mental health disorder kung saan ang tagapag-alaga ay gumagawa ng kunwaring problemang pangkalusugan. Iminungkahi rin ang ideyang ito ng dating detective na humawak sa kaso ni Beverly Allet noong dekada 90.
Si Alet ay isang Ingles na serial killer. Nahuli siya at napatunayang pumatay ng 4 na bata. Nagtangkang pumatay sa 3 at nanakit ng 6 pa. Nang siya ay nagtrabaho bilang nurse sa isang ward ng mga bata, hindi kailanman natukoy ang kanyang motibo sa pagpatay. Ngunit iminungkahi na maaaring factitious disorder imposed on another ito sa paglipas ng mga taon. Ipinahayag ni David Holmes at Dominic Wilmot, mga kriminal na psikolohista, ang suporta sa teoryang ito tungkol sa parehong mamamatay. Sinabi ni Wilmot na gusto niyang mapabilang sa kaso, ngunit alam niyang maaaring mali siya. Inaasahan natin na karamihan sa nagkakasala ay ayaw mahuli at iiwasan ang maling gawain. Si Beverly Allet at Lucy Letby ay tila nasasangkot sa investigasyon at sa mga pangyayari na nagpapakitang may iba pang nangyayari. Ang mga nangyari pagkatapos. Si Letby ay nakakulong ngayon sa Bronzefield Prison sa Ashford, Surrey. Noong Setyembre 15, 2023, ilang linggo matapos siyang mahatulan, kinumpirma ng Court of Appeal Criminal Division na nag-apply siya ng pahintulot para umapela sa kanyang mga hatol. Kinumpirma ng Crown Prosecution Service noong parehong buwan na magkakaroon ng muling paglilitis sa isa sa 6 na bilang ng tangkang pagpatay na hindi napagkasunduan ng hurado. Itinakda ang petsa ng Hunyo 10, 2024, kasalukuyang isinasagawa ang mga investigasyon kung may iba pang mga krimen na si Letby ang may pananagutan sa ngayon. Isang pamilya na ang anak ay ipinanganak sa ospital ng kababaihan ng Liverpool, kung saan nag-training si Letby, ay nakontak at sinabihang kabilang sila sa investigasyon. Mga 30 insidente pa sa Countess of Chester Hospital na may kinalaman sa mga sanggol ay itinuturing na kahina-hinala at masusing iimbestigahan ng mga autoridad. Tinanggal si Letby sa rehistro ng mga nurse noong Disyembre 2020 at ang kanyang pagkakakulong ay nag-udyok sa pamahalaan ng United Kingdom na mag-utos ng independenteng investigasyon sa kaso. Susuriin ng investigasyon ang mga nangyari sa mga pagkamatay at insidente, pati kung paano tinugunan ang mga concern ng mga clinician. Noong Agosto 2018, nagretiro ang medikal na direktor ng ospital na si Ian Harvey at lumipat sa Pransya. Pagkalipas ng 1 buwan, nagbitiw si Tony Chambers bilang punong ehekutibo matapos pumirma ng non-disclosure agreement sa trust. Ngunit nagtrabaho siya sa ibang bahagi ng National Health Service. Nasuspinde si Direktor ng Pag-aalaga Alison Kelly sa bago niyang trabaho sa ibang hospital trust, habang nagretiro si Karen Rees, dating pinununo ng pag-aalaga. Tahimik, sinabi niyang kulang ang impormasyong ibinigay ng mga doktor para tanggalin si Letby at formal na binuksan ang investigasyon noong Nobyembre 22, 2023. Ibinahagi ng mga magulang ng mga batang inatake at pinatay ni Letby ang kanilang saloobin sa korte sa pagbasa ng kanilang pahayag bilang biktima. Sabi ng magulang nina Bata A at B, walang halaga si Letby sa kanila. At sinabi ng ina ni Bata D na hindi niya mapapatawad ito. Walang kapatawaran, hindi ngayon, hindi kailanman. Nagkaroon ako ng aksidente sa kotse matapos ang isang matinding pagkalugmok sa isip. Naisip kong wakasan na ang lahat, hindi ko na kayang magpatuloy at ayoko na talaga. Sabi ng ina nina Bata E at F. Bumagsak ang mundo namin nang makita namin ang kasamaan sa ibang anyo. Bilang mapagmalasakit na nurse, kahit sa huling bahagi ng paglilitis, sinubukan pa rin niyang kontrolin ang sitwasyon. Ipinakita ng kawalang galang niya sa mga pamilya sa korte kung anong klasing tao siya. Araw-araw kaming dumalo sa korte. Ngunit nagpasya siyang sapat na at nanatili na lang sa kanyang selda. Isa na namang huling gawa ng kasamaan mula sa isang duwag. Araw-araw, nandoon ang mga magulang ni B at ang natitira niyang kaibigan sa paglilitis. Maraming nakakakilala sa kanya, ang hirap paniwalaang ang tahimik at mabait na babaeng alam nila ay naging serial killer. Kinilala siya bilang pinakamaraming serial killer ng mga bata sa makabagong kasaysayan ng Britanya at tatatak ang kanyang pangalan, kasama ng mga tulad nina Myra Hindley, Mary Ann Cotton at Rosemary West.